umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin sa inyo ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mga local government unit at residente, todo paghahanda na sa inaasahang paghagupit ng Bagyong Christine. Mga klase sa iba't ibang lugar sa bansa sinuspinde. Ilang lugar sa Albay binaha. Kamara ay sinusulong na maisali sa benefit packages ng PhilHealth ang lahat ng mental health disorders at pag-amyenda sa espionage law na yuning protektahan ang pambansang seguridad. Panay Guimaras Negros Bridges, inaasahang masisimulan na ang konstruksyon sa susunod na taon. Vulnerable sector gaya ng senior citizens, persons with disability at mga buntis, may libreng sakay sa loob ng Manila North at Manila South Cemetery sa Undas. Ilang mga pamilya maagang nagpunta sa sementeryo para maglinis ng puntod ng mahal sa buhay. Ang sitwasyon sa ilang sementeryo sa Metro Manila, alamin. Una sa mga balita, isinusulong na sa Kamara na maisali sa benefit packages ng PhilHealth ang lahat ng mental health disorders para naman na maprotektahan ang ating pambansang seguridad. Itinutulak na rin sa Kongreso ang pag-amyenda sa espionage law. Si Mela Lesmora ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi lang isa kundi dalawang panukala ang inihain ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez para mas bigyan ng pangil at tuluyan ng maamyendahan ang espionage law sa Pilipinas. Ito ang mga House Bill No. 10983 at House Bill No. 10988. Sa ilalim ng mga panukalang ito, pangunahing isinusulong ni Rodriguez ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa espionage o spying. Ayon sa kongresista, tanging sa panahon lang kasi ng kaguluhan epektibo ang ating espionage law. Babala ni Rodriguez, maikukumpara sa Trojan horses ang mga spy. May hatid kasi itong panganib sa national security. Naghain si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kasama ang 4 na iba pang mambabatas ng hiwalay na resolusyon para imbestigahan ang isang korporasyon. May kinalaman ito sa paglabag sa karapatan ng isang grupo ng katutubo sa Agusan del Sur. Yan ang House Resolution No. 2015 na humihimok sa Kamara na palakasin ang Indigenous Peoples' Rights Act at Philippine Mining Act. Ayon sa natanggap na reklamo ni Tulfo, isang IP group ang inagawan umano ng lupa ng isang minahan. Pinaigting na benepisyong pangkalusugan ang isinusulong ni House Deputy Speaker Camille Villar. Sa inihain niyang House Bill No. 10934, itinutulak ng kongresista na maisama na rin sa benefit packages ng PhilHealth ang lahat ng mental health disorders. Ayon kay Villar, sagot ito sa mental health crisis sa bansa. Kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso sa susunod na buwan, inaasang mas matatalakay pa ang mga panukalang batas at resolusyong ito. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Positibo ang provincial government ng Sulu na hindi sila pababayaan ng gobyerno sa kabila yan ng naging desisyon ng korte na hindi na sila bahagi ng Bangsamoro Region. Pagtitiyak naman ng isang senador, gagawin nila ang lahat para hindi mawalan ng pondo ang Sulu. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Dahil sa utos ng Korte Suprema na hindi bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang Sulu, posibleng may maapektuhan na ilang manggagawa, kagaya na lamang ng mga guro at maging sa pangunahing serbisyo. Pero ayon sa provincial government, kumpiyansa sila na hindi sila pababayaan ng gobyerno. Now, of course, may anxiety, lalo-lalo ng ating mga civil servants tungkol doon sa budget. Baka raw na hindi na sila maswelduhan. Ang sabi ko sa kanila ay hindi tayo pababayaan ng administrasyon. So, wala tayong problema rito. So, wala tayong ikabahala. Mayroon bang gobyerno na hindi magtatrabaho ang mga civil servants? Ay, hindi pwede. Ayon sa gobernador, hindi kakayanin ng provincial government kung sila lang ang sasagot sa lahat ng gastusin. At saka kayang-kaya ng Philippine government yan.
Wala tayo. With the assurance of coming from the President and himself and from the Speaker, and nandito ngayon si Tol, ay tingin ko wala tayong ikabahala dyan. Sinabi ko na sa kanila, pag hindi sila maswelduhan, sasama ko, ako magle-lead, nag-demonstrate kami. Personal nga na nagtungo dito sa probinsya ng Sulu si Senate Majority Leader Francis Tolentino at personal niyang kinamusta ang probinsya matapos nga ideklara ng Supreme Court na hindi na kasali ang Sulu sa BARM at nais matiyak ng senador na hindi maaantala ang mga pangunahing serbisyo. Nagbulong sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Sulu Governor Abdusa Curtan para personal na alamin ang kalagayan ng probinsya. Paniniguro ng senador, gusto niya matiyak na may pondo para sa probinsya kahit nagkaroon ng desisyon ng korte. Muli natin diniinan yung hindi dapat mawala ng budget ang Sulu dahil sa pagkakatanggal nila sa BARM sangayon sa Supreme Court decision. At dahil po doon, hindi dapat din po maapektuhan ang delivery of public services. Dapat tuloy-tuloy lang yung mga maestra, yung mga ospital natin, tuloy-tuloy din yung trabaho ng DPWH at lahat. Ayon kay Tolentino, may pag-asa pa sa gitna na rin ng tinatalakay pa ang panukalang 2025 national budget na nakatakda ng pagdebatihan ng mga senador oras na magpatuloy na ang sesyon. Samantala, binisita rin ni Tolentino ang mga estudyante sa Mindanao State University at ang mga tropang sundalo. Siguro yung bawas naman hindi permanent yun. Baka meron lang priority ngayong taon na ito na kailangan ma-maintain natin yung budget ng Armed Forces of the Philippines. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-123 anibersaryo ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Ang balitang pambansa na yan alamin natin kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas Live. Naomi, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-123 founding anniversary ng Philippine Coast Guard mamayang alas 2 ng hapon sa lungsod ng Maynila. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mahalagang papel ng Philippine Coast Guard hindi lamang sa pambansang seguridad kundi pati na rin sa ginagawa nitong proteksyon sa kalikasan, pagtugon sa mga sakuna at maging sa pagsugpo o paglaban sa smuggling. Noong nakaraang taon sa founding anniversary ng PCG ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat ang Pangulo sa ipinamamalas na integridad ng mga ito sa harap ng kritikal na ginagampanan nitong papel para protektahan ang ating karapatan sa soberenya at mapangalagaan ang mga mangingisda. The Philippine Coast Guard remains steadfast in assuming a pivotal role in our continued promotion and protection of our country's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, and in being at the forefront of our efforts to ensure that our fishers and their fishing rights are respected and recognized throughout our vast maritime areas. At sa patuloy na tinutupad ng mga mandato ng Philippine Coast Guard ay tiniyak noon ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan para sa isang mas malakas at mas modernong PCG sa inaharap. That this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people and of the nation. Naomi, bago yung pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard, ay pangungunahan muna ng Chief Executive ang sectoral meeting dito sa Palasyo ng Malacanang. Sa sectoral meeting ay karaniwang hinihingan ng Pangulo ang ilang concerned government agencies sa development ng kanilang mga proyekto, habang dito rin nagbibigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Puspusan na ang paghahanda ng Lawag City sa Ilocos Norte sa posibleng epekto ng Bagyong Christine. Ang Balitang Pambansa na yan, alamin natin kay Jude Pitita ng Radyo Pilipinas.
Todo-todo ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag sa pagdating ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Ilocos Norte sa Huwebes o Biyernes. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Office Dr. Melvin Manuel, nakahanda na ang buong search and rescue team, mga equipment mula sa floating assets hanggang sa mga gagamitin kung may mga dapat isalbang buhay na malagay sa peligro. Isasagawa ngayong araw ang pre-disaster risk assessment para sa nasabing bagyo at dito malalaman kung may mga dapat bang bilhin o kuning resources. Aniya, dumaan na sa matinding pagsubok ang buong lungsod sa mga nagdaang bagyo tulad ng Egay noong nakarang taon at Hulyan sa mga nagdaang linggo. Ang pag-uusapan natin dito is for the preparation tsaka response. Ang ano natin dito, kung ilan yung capability ng ating capability ng Lawag City, na kung kailangan pang ma-reinforce o kailangan pang additional budgetary purposes. With the help, of course, of our barangay captains at officials, we have managed it rightfully. Saka ang ano natin dito is maganda yung cooperation, coordination, saka teamwork ng Lawag City po. Sa ngayon, tirik pa rin ang araw sa lungsod ng Lawag, ngunit mararamdaman na ang light to moderate na ihip ng hangin. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. Nakahanda na rin ang ilang bayan sa Region 1 sakaling magkaroon ng forced evacuation sa oras na lumala ang banta ng Bagyong Christine. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Mariing kinontra ng Office of the Civil Defense Region 1 ang isa sa mga kataga o kadalasang sinasabi ng ilang mga residente na may awa ang Diyos tuwing magkakaroon ng forced evacuation bago dumating ang malakas na bagyo. Sa press conference na ginanap sa 4th Marine Brigade sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte, sinabi ni OCD Region 1 Acting Regional Director Carmelita Laverinto na may awa ang Diyos dahil ipinapadala nito ang mga operatiba para ilipat sa mas ligtas na lugar o evacuation center ang mga residenteng maapektuhan ng bagyo o pagbaha. Sinabi ni Laverinto na kahit paayaw ng ilang mga residente ang lumikas ay hihingin nila ang police power upang sagipin kung nasa alanganing sitwasyon ang mga ito. Punto ni Laverinto na mas importante pa rin ang buhay kaysa pagprotekta sa mga ari-arian tuwing may kalamidad, kagaya ngayong may banta ang Bagyong Christine na magdudulot ng malaking epekto sa kalupaan dahilan na patuloy ang paghikayat nila sa mga ganitong residente upang hindi rin mailagay sa alanganin ang mga re-responde kung hihingi ng tulong ang mga ito kapag malala na ang sitwasyon sa kanilang lugar. Pag sinabi niya na may awa ang Diyos, mayroon talaga. Kasi pinadala yung responders for them to evacuate. But they did not go. So, pag nandun na siya kay Lord, sasabihin nila, pinabayaan mo ko, Lord. Pero sabi niya ni Lord, pinadala ko yung barangay, yung munisipyo, yung army, yung police. So, they are our companions when we go and ask them to evacuate. But if they really want, I was born here, I grew up here, I will die here. So be it. Diba? But we cannot, a life is a life, we cannot let them be. So we have to ask the police power for them to be evacuated if they are in danger. Then we may lose everything, bahay mo maganda or whatever that you have. But if you are alive, you can still have them. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. Samantala, binaha naman ang ilang lugar sa Albay dahil sa naranasang pag-ulan sa lugar. May Balitang Pambansa si Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay. Nancy? Binabaha ang mga low-lying areas, lalong-lalo na ang mga barangay na malapit sa Macabalo River. Dito sa lungsod ng Legazpi, tumaas ang level ng tubig ng lagpas tuhod gaya sa barangay 11, 13 at 15 dahong alas 4:31 ngayong umaga. Maliban rito, apektado na rin ng pagbahang ilang barangay malapit sa Sagpon River. Halos naging zero visibility ang dalampasigan sa lungsod ng Legazpi at lalong lumakas ang ulan kanina dahil sa red warning rainfall na inilabas ng Pag-asa sa Albay, gayon din sa mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Sur at Sorsogon. Pinag-iingat ang publiko na iwasang lumabas dahil sa mataas ang banta ng pagbaha, guho ng tuba at lahar flow sa mga river channels sa paligid ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, patuloy naman ang suspensyon ng klase sa lahat na antas
sa Albay at ibang lugar sa rehiyon. Sa ulat ng Office of Civil Defense 5, mahigit na sa 1,300 ang bilang ng mga stranded na pasahero mula sa iba't ibang pantalan sa Bicol at inaasahan pang madadagdagan ang nasabing bilang. Samantala, on standby naman ang lahat ng response unit sa Bicol matapos ibandera ng OCD5 ang red alert status sa buong rehiyon dahil sa bagyo. Samantalang sa bahagi ng DSWD5, mahigit sa 242 million ang halaga ng relief assistance ang nakahanda. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Nancy Mediavino para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Nancy Mediavino. Inaasahang masisimula na sa unang bahagi ng susunod na taon ang konstruksyon ng Panay-Guimaras-Negros Bridges na isa sa flagship projects ng Marcos Jr. Administration. Target namang matapos ang detailed engineering design ng proyekto sa Disyembre. Si April Grace Padilla ng Philippine Information Agency sa Balitang Pambansa. 54.73% na ang tapos sa detailed engineering design ng isa sa mga flagship projects ng Marcos Administration, ang Panay-Guimaras RPGN Bridges ayon sa Department of Public Works and Highways Region 6. Ang detailed engineering design para sa Section A o ang Panay-Guimaras Bridge ay nakatakdang matapos sa Disyembre ngayong taon at ang Section B o Guimaras-Negros Occidental Bridge naman ay tinatayang makukumpleto sa Disyembre 2025. Dumalo sa press conference si dating Ilonggo Senator at Senate President Franklin Drilon na isa rin sa mga naging instrumento para maipatupad ang PGN na proyekto. The safety of our people is of primary concern. And also, the benefit to the three islands would be such that these projects would really go down to a better livelihood, better life for our people. What is important here is that available to both Negros and Panay will be the resorts and the beaches in Guimaras. The principal attraction is beach. That is why the bridge is very important for tourism. Samantala, ipinasiguro naman ni DPWH6 Regional Director Sunny Boy Oropel na uumpisahan sa ikalawang bahagi ng 2025 ang konstruksyon ng PGN project. The expected project to start is on the second semester for Section A is on the second semester of 2025 and it will be completed on June of 2028. Inaasahan sa proyektong ito ay mas mapapadali ang biyahe ng mga motorista at negosyante na nagpapadala ng mga kalakal mula Panay hanggang Negros Island sa pamamagitan ng mga ferry o roro mula 3 hanggang 4 na oras hanggang sa wala pang 1 oras. Mula sa PIA Western Visayas, April Grace Padilla sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng DSWD na hindi nagagamit sa politika ang kanilang mga programa. Kasabay niyan, siniguro din ang kagawaran na bukas para sa lahat ang mga ipinamamahagi nilang tulong. Yan ang Balitang Pambansa ni Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas. Nanindigan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi nagamit sa politika ang pondo at mga programa ng kanilang ahensya. Ito ang naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasunod ng mga pambabatikos na natanggap nito sa ilang senador na umano'y pamimili ng ahensya na bibigyan nito ng tulong. Sa isinagawang pagdinig sa panukalang 2025 budget ng DSWD, binatikos ng ilang senador ang tila pamimili ng ahensya ng tutulungan kasunod ito ng kaso ni Zamboanga City Representative Kimer Adan Olaso na animoy nagmakaawa pa sa isang opisyal ng DSWD para maikasana ang payout. Buwelta naman ni Gatchalian na wala silang pinipiling tulungan at idinadaan lang sa masusing validation ang listahan ng mga pangalan na nasa referral ng isang partikular na opisina o opisyal ng pamahalaan. Whenever partners, whenever local government units, whenever NGOs refer to us a list of people na dapat tulungan, binivet namin yun. Hindi ibig sabihin na binigay mo sa akin, kukunin ko na yun, babayaran na kaagad yun. Kailangan namin una tignan nangangailangan ba. Pangalawa, ito ba ay nakatanggap na ng tulong before? There's a deduping or the deduplication in a validation process.
Dagdag pa ng kalihim na kahit pa walang referral sa DSWD ay handa silang tumulong sa nangangailangan dahil obligasyon at mandato ng kanilang ahensya na pangalagaan ang kapakanan ng mga mahihirap. Lahat ng kailangan tulungan at sinabi ng mga social worker natin qualified tulungan, tutulungan. Kaya nga paulit-ulit ako, as we speak right now, you can mystery shop me. Pumunta kayo doon, magdala kayo ng kliyente, nakabukasan lahat ng aming mga tanggapan, handang tumulong. Samantala, kabilang din sa mga lumutang na batikos ang umano'y pangiisnab ng DSWD sa referrals na mula sa Office of the Vice President. Sagot naman dito ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nagsagawa na sila ng validation hinggil sa napabalitang mga tinanggihang referral at isusumite na ito sa tanggapan ng Senate Committee on Finance. Sa huli, isa pa rin ang tumatayong posisyon ng DSWD sa isyong ito. Ang nararapat na benepisyo ay tiyak na maibibigay sa mga mahihirap at nangangailangang Pilipino at hindi kailanman magagamit ang kanilang ahensya sa anumang personal o politikal na motibo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, F. Gaitos para sa Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi makakadalo sa pagdinig sa House Quad Committee. Vulnerable sector gaya ng senior citizens, mga PWD at mga buntis may libreng sakay sa loob ng Manila North at Manila South Cemetery sa Undas. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong Pambansang TV. Nagbabalik ang Balitang Pambansa. Iminungkahi ni House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers na pag-isahin na lang ng Kamara at Senado ang kanilang pagdinig. Hinggil yan sa war on drugs ng dating administrasyon. Ngayong araw, ipagpapatuloy ng Quadcom ang sarili nilang investigasyon. Pero nag-abiso na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makakarating sa pagdinig. Yan ang Balitang Pambansa ni Melales Moras ng PTV. Hindi makakadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasyam na pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. Sa ipinadalang sulat ng kanyang abogado na si Attorney Martin Delgado III sa joint panel, nakasaad na bukod sa short notice, masama umano ang pakiramdam ng dating punong ehekutibo at kailangan niyang magpahinga. Pagtitiyak ng abogado, bukas pa rin naman ang kanyang kliyente na humarap sa pagdinig ng Quadcom. Kinumpirma ni Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers na natanggap nila ang abiso mula sa kampo ni Duterte. Una nang tiniyak ng joint panel na humarap man o hindi si Duterte, marami pa rin naman silang iba pang resource persons. Ang Senado may ikinakasa na ring hiwalay na investigasyon ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero mungkahi ni Barbers, maaari naman itong pag-isahin na lang. If they will agree, I think, para sa bayan, di ba? Isang malaki, malawak,
at komprehensibong investigasyon nang sa ganun ay makagawa tayo ng mga panukalang batas na nararapat. Bago ang pagdinig ngayong araw, formal nang isinumite ng Quadcom sa Office of the Solicitor General ang mahalagang dokumento ukol sa Pogo. Pawang mga pruweba umano ito ng mga maanumalyang transaksyon at gawain ng ilang Chinese nationals sa bansa. If the real estate is still in the name of this Chinese, we will file the necessary actions, escheat or reversion. Then, kung eto po, pag nasa pangalan na to ng mga Filipino individuals, cured na po yan, pero subject po sa possible administrative or criminal actions sa mga involved. Paglilinaw ng Quadcom, hindi pa tapos ang kanilang pagdinig sa Pogo, kahit pa nagbigay na sila ng paunang papeles at rekomendasyon sa OSG. Pagtitiyak ng mga kongresista sa kanilang bawat pagdinig, tanging katotohanan at justisya lamang ang nais nilang mapanaig. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Nagsanib puwersa na ang ilang mga kawani ng Maynila sa nalalapit na undas ngayong taon. Ito'y bilang paghahanda sa dagsa ng mga tao na bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong minamahal sa buhay. Si Bernard Ferrer ng PTV para sa Detalye Live. Bernard? Naomi, puspusan ang ginagawang paghahanda ng pamunuan ng Manila North Cemetery sa nalalapit na undas, habang naghahanda na rin ang iba't ibang tanggapan ng Manila LGU upang matiyak na magiging ligtas at mapayapa ang November 1 at November 2. Magbibigay ng libreng sakay ang Manila Local Government Units sa mga miyembro ng vulnerable sectors sa loob ng Manila North Cemetery at Manila South Cemetery. Iyan ang inanunsyo ni Manila City Mayor Hani Lacuna bilang paghahanda sa panahon ng undas. Kabilang sa may kinabang dito ay ang mga senior citizen at buntis mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ng November 1 o All Saints Day at November 2 o All Souls Day. Magiging off-limits ang dalawang sementeryo sa political activities. Inatasan din na alkalde ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office na maging handa o maghanda ng mga ambulansya upang mabilis na makatugon sa anumang uri ng sakuna. Nagbigay naman ng direktiba si Lacuna sa Manila Health Department na mag-deploy ng mga doktor at medical staff habang naka-high alert ang 6 na district hospital sa lungsod. Magpapakalat din ng mga tauhan ang Manila Department of Social Welfare para magbigay ng tag sa mga batang papasok sa sementeryo. Bawal naman ang mga vendor at tanging tent ng Manila LGU ang papayagan sa loob ng dalawang sementeryo. Maglalagay din ng portable toilets sa iba't ibang lokasyon nito. Hindi rin papayagan ang mga sasakyan mula October 30 hanggang November 3, habang lahat ng interment at cremation ay sususpindihin. Ang paglilinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery ay papayagan hanggang October 25. Naomi, sa taya ng pamunuan ng Manila North Cemetery, halos 1 milyon ang inaasahan nilang bibisita sa sementeryo, kaya puspusan ang ginagawa nilang paghahanda. Habang sa labas naman ng sementeryo ay abalan na rin ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Sa balita namang nakalap ng PNA, namahagi si DepEd Secretary Sani Angara ng mga laptop at mga bag sa mga guro at mag-aaral sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kabilang sa ipinamahagi ay ang 15 laptop sa mga guro, 109 na school bags at 43 footballs. Binisita rin ni Angara ang Pag-asa Integrated School itong weekend sa tulong ng Armed Forces of the Philippines. Itinuring ni Angara na makasaysayan ang una niyang pagbisita sa isla. Bahagi pa rin ito ng plano ng Administrasyong Marcos na mapaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Epektibo na ngayong araw ang oil price rollback. 50 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 70 centavos ang tapias presyo sa diesel at 85 centavos ang kalta sa presyo ng kerosene. Ang rollback ay bunso ng inaasahang pagdami ng supply ng langis sa pagpasok ng 2025 at ang paghina ng ekonomiya ng China. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok lang muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa
ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. At ito ang mas pinalawak at pinalakas sa puwersa ng pagbabalita kasama ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mga mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.